Nakaupo si Erica sa tabi ng bar habang may hawak na shot glass ng alak at nagsindi ng sigarilyo. Lumapit sa kanya ang kaibigan at katrabaho niyang si April. Erica, tingnan mo sa kanang direksyon ng matanda. Kanina ka pa niya tinitingnan. Sigurado akong mayaman siya. Mahinang sabi ni April. Oo, you're right, April. Sagot na lamang ni Erica at agad na tumayo at lumapit sa matanda. Hey baby boy, mag-isa ka lang ba rito? Mahinang tanong niya. Yes, please sit down pretty girl. Nakangiting sabi ng matanda at umorder ng isa pang alak. Dahan-dahang nilagay ni Erica ang kaliwang kamay sa gitna ng pantalon ng matandang lalaki pataas sa dibdib nito, na labis na ikinapukaw ng matanda. Oh, ang galing mo. Pwede ba kitang ilabas? Nakangiting tanong ng lalaki, na halatang kinikilig sa pangaakit ni Erica. Well, if the price is right, baby boy. Mahinang sabi ni Erica at agad namang pumayag ang lalaki sa napagkasundo ang presyo at agad na binayaran ng bar fine sa manager para palayain sa Erica. Pagpasok nila sa maluwag na hotel room ay agad na hinalikan ng matanda si Erica at sumandal sa pader hanggang sa mahubad ang buong katawan. Nagising na lamang si Erica na nakabalot na ng kumot ang hubad na katawan. Pagmulat niya ay nakita niya ang matanda na nag-aayos ng sinturon. Kaya tinali niya na mula ang kanyang buhok at nagsindi ng sigarilyo. Kailangan ko nang umalis. Salamat Narito ang tip mo. Mahinahong sabi ng matanda at ibinigay ang pera sa kanya. Nagbigay siya ng 3,000 pesos na ikinatuwa naman ni Erica dahil kahit paano ay kumita siya sa isang gabi. Makalipas ang ilang minuto ay nagpasya na siyang umalis at pumara ng taxi sa labas ng hotel. Pakiramdam niya ay pagod na pagod ang katawan niya. Kaya naman pagdating niya sa apartment, ay agad siyang humiga at pumikit hanggang sa makatulog. Maya-maya ay napalingon siya. Tama na, Tito Miguel. Tama na. Umiiyak niyang pakiusap habang namimilipit sa sakit. Ngunit hindi pinakinggan ni Miguel. Ang sarap mo, Erica. Ang sarap-sarap mo. Singal ng lalaking walang awang sumira sa pagkaberhen ni Erica. Walang iya ka. Hayop ka. Isa kang demonyo. Naiiyak niyang saway sa lalaking nakapatong sa kanya. Nagising na lamang si Erica na may masamang panaginip. Pinagpapawisan ang kanyang buong katawan at nanginginig ang kanyang mga tuhod na parabang isang napakasamang bangungot ang nangyari sa kanya. Hanggang ngayon ay binibisita pa rin siya nito. Isa kang demonyo, Miguel. Kahit sa panaginip, hindi mo pa rin ako tinitikilan. Galit na sabi niya at hindi niya na napigilan ang kanyang sarili na umiyak. Biglang may kumatok sa pinto ng apartment ni Erica, kaya't agad siyang tumayo para buksan ito. Sandali lang, sabi niya at saka binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang isa pang matandang babae na nakakunot ang noo at laging may hawak na pamaypay. Ito ay si Madam Yoli, ang may-ari ng apartment na tinitirahan niya. Good morning, Madam Yoli. Bati ni Erica sa nakasimangot na landlady. Ang ganda naman ng iyong umaga, Erica. 2 buwan ka nang hindi nagpabayad ng renta mo. Anong plano mo, ha? Gagawin mong libre na tumira dito? Nakataas kilay na sabi ni Madam Yoli kay Erica. Madam, masyado kang high blood. Kalma lang. Masisira ang kagandahan mo niyan Pambobola ni Erica. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Magbayad ka na. Bulyaw ni Madam Yoli. Naglabas sa Erica ng 3,000 sa loob ng kanyang bulsa at ibinigay kay Madam Yoli. Yun ang tip na ibinigay sa kanya ng matanda kagabi. Eto na, magbabayad na. Sabi niya sabay ibinigay ang pera. Good. Buti naman at nagkakaintindihan tayo. Sabi ni Madam Yoli sa kanya. So pwede ka na bang umalis? Malumanay na sabi ni Erica. Umalis rin kaagad si Madam Yoli at mabagal na naglakad kaya natawa si Erica. Bandang 6:00 ng gabi, nagbihis si Erica at inayos ang sarili para pumunta na naman sa bar. Nakasuot siya ng maiksing damit at kitang-kita ang hubog ng katawan at cleavage. Natural lang sa mga katulad niyang prostitute na magsuot ng ganong damit dahil kailangan nilang makuha ang atensyon ng mga lalaki sa loob ng bar. Pagdating na Erica sa bar, ay agad siyang umupo sa bar counter at nagsindi ng sigarilyo. Kumuha siya ng isang shot glass ng alak.
Papasok naman ng tatlong lalaki sa loob ng bar, kasama si Oliver, isang mayamang doktor. Agad silang umupo malapit sa bar counter kung nasaan si Erica. Bro, kalimutan mo na lang sandali si Andrea. Let's enjoy this night. And I'm sure, mag-e-enjoy ka sa gagawin natin. Nakangiting sabi ni Donnie. Bro, you know I'm not a cheater and a playboy. Seryosong sabi ni Oliver. Bro, tapos na kayo ni Andrea, kaya hindi na to cheating. Sabi ni Donnie. Nako, kahit 1,000 payo pa ang ibigay mo sa kaibigan natin, dude. Wala namang epekto. Mahal na mahal pa rin niya si Andrea. And besides, perfect si Andrea. Kaya siguro hindi na siya makaget over. Sabi ni Marco. Biglang may lumapit sa kanila na 2 babae at sinayawan sila Marco at Donnie. Napailing na lamang si Oliver at napangiti dahil sa manyak na reaksyon ng 2 niyang kaibigan. Habang si Erica ay tumingin sa kanyang direksyon at agad namang sinuri ni Erica ang binata na napaka-inosente ng muka at mukha pang mayaman. Nakasuot siya ng white long sleeve at mukhang profesional. Nakumpirma ni Erica na mayaman ang lalaking tinitignan niya kanina pa dahil may suot itong Rolex watch. Agad siyang lumapit sa mesang kinaroroonan nila Oliver. Ngumiti siya ng napakatamis kay Oliver at nagpakilala rito. Hi, I'm Erica. Ikaw? Mapang-akit na sabi ni Erica, sabay abot ng kamay. Tahimik lang ang 2 kaibigan ni Oliver at napatingin sa isa't isa habang naghihintay ng sagot niya. Ngumiti siya at nakipagkamay kay Erica. Oliver, matipid niyang sagot. Hindi niya lubos maisip na papasok siya sa lugar na iyon para lamang ilihis ang atensyon dahil sa sakit na nararamdaman niya simula nang makipag-iwalay sa kanya si Andrea. Can I join? Nakangiting tanong ni Erica. Sure, nag-aalangan ang sagot ni Oliver. Pero hindi nagtagal ay naging komportable na rin siya sa tabi ni Erica. Dahan-dahang hinaplos ni Erica ang kaliwang leg ni Oliver na naging dahilan ng paggalaw niya. Agad niyang iniwas ito. I'm sorry but hindi ako komportable, sabi niya. Nagulat naman si Erica sa naging reaksyon ni Oliver. Sa dami-rami ng lalaking ginawa niya ng ganoon, ay si Oliver lamang ang nagreklamo. Ilang saglit lang ay nakaubos na sila ng 3 bote. Medyo tipsy, kahit nagpaalam sina Marco at pati na rin si Donnie sa 2 babae para mag-check-in sa hotel. Agad nilang binayaran ng bar fine para palabasin ng 2 babae. Paano naman tayo? Hindi mo ba ako ilalabas? Tanong na Erica. Nakatingin lang ang 2 kaibigan ni Oliver habang naghihintay sa sagot niya. Hindi napigilan ni Oliver na sumama sa mga kaibigan niya dahil ayaw niyang mapahiya si Erica. Napakaamo at mabait si Oliver. Hindi lang siya nakapagbibigay ng sapat na oras kahit iniwan siya ni Andrea. Good luck bro! Just enjoy the night. Pang-asar ni Donnie. Sabay tapik sa balikat ni Oliver at niyugug ito at ngumiti. Loko-loko talaga kayo, sabi niya. Pagpasok nila sa hotel, ay agad na hinalikan ni Erica si Oliver na labis niyang ikinagulat. Ngunit dahil sa mainit na labi at alak ni Erica na dumadaloy sa kanyang katawan, ay nadala siya. Nagsimulang bumaba ang halik ni Oliver sa leg ni Erica, ngunit natigilan ito nang maalala niya si Andrea. I'm sorry Erica, I can't. Paumanhin ito sa kanya at ibinalik ang strap ng damit ni Erica. Anong meron? Curious na tanong ni Erica dahil yon ang unang beses na tinanggihan siya ng isang lalaki. I'm sorry, I can't do this. Seryosong sabi ni Oliver. Teka, anong drama yan? Sa pagkakaalam ko, sex lang ang gusto ng lahat ng lalaki. Mariing sabi ni Erica. Mahal na mahal ko siya at ayokong makipag-sex sa ibang babae. Ayoko siyang lokohin. Malungkot na sagot ni Oliver. So, may girlfriend ka? Bakit ka narito kung ayaw mong manloko? Nainis na sabi ni Erica. Siya ang umalis at nakipaghiwalay. I want a diversion and I thought this is the right choice. Nandito lang ako dahil sa mga kaibigan ko. I'm sorry Erica. Paumanhin ni Oliver. Nagulat si Erica dahil ito ang unang beses na tumanggi ang isang lalaki na makipagtalik sa kanya. Ngunit ito rin ang unang pagkakataon na nakakita siya ng lalaking umiiyak sa kanyang harapan. You don't have to say sorry. If you want some talk to, I'm a good listener. Mahinahong sabi ni Erica.
Tumingin si Oliver kay Erica at ngumiti. Pumunta siya sa veranda ng hotel at tumingin sa malayo. Kitang-kita niya ang mga ilaw ng lungsod at ramdam na ramdam niya ang malamig na hangin na nagpapagaan sa kanyang mabigat na pakiramdam. At sinundan siya ni Erica at sinabi nito sa kanya ang lahat ng patungkol kay Andrea. Muling tumutulo ang mga luha niya sa tuwing naaalala niya si Andrea. Bumabalik ang huling emosyonal na pakikipaghiwalay ni Andrea sa isipan niya. Kasalanan ko ang lahat kasi napabayaan ko siya. I was so busy with my work. I can't deny the fact that I wasn't a good boyfriend to her, but I'm doing my best to be better than before. I just don't know how to convince her. Seryosong sabi ni Oliver. Namangha sa Erica sa pagmamahal ni Oliver kay Andrea. Hindi niya akalain na may lalaking katulad ni Oliver na nagmamahal ng sobra. Alam mo, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Sabihin na lang natin kulang ka sa oras. Pero ang swerte niya, dahil kahit hiwalay na kayo, hindi mo pa rin nagagawang makipag-sex sa ibang babae. At kung ako si Andrea, mag-a-apply ako bilang nurse mo para makasama ka. Biro niya. You're funny. Anyway, salamat sa pagpangiti sa akin ha, at sa pakikinig sa aking kadramahan. Nakangiting sabi ni Oliver. Napangiti sa Erica nang marinig yon mula sa kanya. It's okay. You have paid the bar fine. Tapos walang nangyari sa atin. Biro na Erica at muling napangiti si Oliver. Still, thank you. Nakangiting sagot ni Oliver. Makalipas ang ilang minuto, ay nagpasya na silang umuwi. Inalok ni Oliver na ihatid sa Erica at tumanggi siya, pero nagpumilit pa rin si Oliver. Kahit wala siyang choice. Kumuha na lamang siya ng paraan para hindi malaman ni Oliver kung saan siya nakatira, dahil para sa kanya, kahit sino sa mga kliyente niya ay hindi dapat malaman kung saan siya nakatira. Ayaw niyang magkaroon ng anumang mga transaksyon sa labas ng bar at magkaroon ng attachment sa sino mang kliyente dahil maaari itong makaapekto sa kanyang trabaho. Sa unahan lang, yung pulang gate, sabi ni Erica. Pagkababa nila ng sasakyan, ay muling nagpasalamat si Oliver. Maraming salamat, Erica. Nakangiting sabi ni Oliver. Alam mo, paulit-ulit mong sinasabi yan. Umuwi ka na. Sagot ni Erica. Hihintayin kitang makapasok muna para masigurado kong ligtas ka, sabi ni Oliver. Ano ka ba? Hindi na ako bata, no? Papasok na rin ako. Uwi na. Pinilit niya si Oliver dahil hindi niya bahay ang pulang gate. Sigurado ka ba? Tanong ni Oliver. Oo nga. Sagot ni Erica. Okay, sige. Bye, Erica. Take care, ah. Paalam ni Oliver at umalis na. Pagkaalis ni Oliver, ay sumakay kaagad ng taxi sa Erica para umuwi sa kanyang apartment. Makalipas ang 30 minuto, wala pa rin siyang nakitang taxi na dumadaan dahil madaling araw pa lamang. Napilitan siyang maglakad ng kalahating kilometro para lang makauwi sa kanyang apartment. Tinanggal niya ang takong niya dahil masakit na ang paa niya. Ano ba yan? Ang sakit na ng paa ko. Saan ka na ba kasi taxi? Inis na sabi niya. Pagdating niya sa apartment, ay agad siyang humiga sa kama dahil sa pagod at nakatulog na siya. Are you going to tell your mom? Do you think your mom will believe you? Ha, Erica? Kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang. At gusto mo rin naman eh. Nagpapakipot ka pa. Makailang ulit na sabi ni Miguel. Malala ka pa sa halimaw. Demonyo ka. Papatayin kita. Sabi ni Erica. Sinampal siya ng malakas ni Miguel dahilan para matumba siya at napahawak sa pisngi niya. Ako? Papatayin mo? Tawa ni Miguel na parang isang demonyo. Agad niyang hinablot ang damit na Erica at ang lagkit ng tingin nito sa dalaga. Akin ka lang, Erica. Lalaspagin kita. Sabi niya na may halong obsession sa boses nito. Hindi, layuan mo ako. Isa kang demonyo. Demonyo ka. Sigaw na Erica. Nagising sa Erica mula sa isang napakasamang panaginip. Ang kanyang nakaraan ay binibisita siya tuwing gabi. Hindi niya napigilang umiyak nang maalala ang lahat ng iyon. Sa kabilang banda naman, ay kakarating lang ni Oliver sa bahay ng mansyon at sinalubong siya ng kanyang kaibigang si Donnie na laging tumatambay sa mansyon. Uy bro, kamusta kagabi? Okay lang ba si Erica? Masaya ka ba? Nakangiting tanong ni Donnie.
Napangiti na lamang si Oliver nang maalala ang nangyari kagabi dahil isang mahabang dramatic story lang ang ginawa niya. Wow, bakit ganyan ang ngiti mo? Nako, sabi ko naman sa'yo babae lang ang magpapagaling sa wasak mong puso. Pang-asar ni Donnie sa kanya. Baliw ka, nagdrama lang ako kagabi at walang nangyari sa amin ni Erica. Sagot ni Oliver. Don't make me believe. Lokohin mo ang lelang mong panot. Huwag ako, sabi ni Donnie habang nagkakape. Seryoso nga, hindi ko akalain na makikinig siya sa kadramahan ko. Sinabi ko pa sa kanyang patungkol kay Andrea. Sagot ni Oliver. Alam mo bro, nakakatawa ka. Buti na lang hindi siya nagalit. Yung prostitute, ginawa mong guidance counselor. Biro ni Donnie. Yeah right, she's nice. Nakangiting sabi ni Oliver. Habang nakatingin sa Facebook, aksidenteng nakita ni Oliver ang bagong post ni Andrea sa kanyang Facebook. Larawan ni Andrea kasama ang isang lalaki. Tila isang kutsilyo ang tumusok sa kanyang dibdib nang makita ang larawang iyon. Bro, relax ka lang. Isasabihin ako sa'yo. May naong sabi ni Donnie. Ano yun? Inis na sabi niya. Hindi niya maintindihan ang sakit na nararamdaman. Ayaw niyang marinig ang sasabihin ni Donnie, pero gusto niyang marinig ang lahat ng katotohanan. May bagong boyfriend na si Andrea, sabi ni Donnie. Hindi mapigilan ni Oliver na maluha sa narinig mula sa kaibigang si Donnie. Gusto ko siyang bumalik bro. Gusto ko siyang bumalik. Emosyonal niyang sabi. Tinapik siya ni Donnie sa balikan para pakalmahin ang puso niya. Ang hirap bro. May bagong boyfriend si Andrea Alam kong masakit pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan na hindi na sa'yo si Andrea. Aniya, gagawin ko ang lahat bro. Alam kong mahal pa rin ako ni Andrea. Kailangan ko lang siyang kumbinsihin, sabi ni Oliver. Napabuntong hininga na lamang si Donnie. Naaawa siya sa kanyang matalik na kaibigan sa pang-iwan ng ex nito sa kanya. Sa kabilang banda naman ay tanghali na nang magising si Erica at napagdesisyonan niyang mamalengke para sa isang linggong stock sa refrigerator at bibisitahin ng kanyang childhood best friend na walang iba kung hindi si Farah na nagtatrabaho bilang isang factory worker dito sa Manila. Pagdating niya sa palengke, bumili siya ng 1 kilong isda at ilang gulay. Ate, magkano ang 1 kilo nitong isda? Tanong niya sa nagtitinda ng isda. 200? Ilang kilo ba ang bibilhin mo? Tanong ng tindera. Naku, sobrang mahal. Baka 180 lang ate, pwede na yun. You know you're beautiful like me. Pambobola niya sa tindera. Nagustuhan ng tindera ang pambobola niya dahil ang ganda talaga ni Erica. Kahit hindi siya Mara Clara Lopez. Parehas ba tayo? You're more beautiful. Nakangiting tanong ng tindera. My goodness ate, palakasin na ngayong kumpiyansa. Kambal tayo. Nakangiting sabi niya. O siya, sige na, 180 na lang. Nakangiting sabi ng tindera. Magaling sa Erica sa pambobola, lalo na kung bibili ay marunong siyang tumawad. Salamat my twin sister. Nakangiting sabi ni Erica. Pagdating niya sa apartment, ay nilapag niya kaagad ang dala niya sa mesa at agad na nagluto ng sinigang na isda. Ilang saglit pa ay may kumatok sa pintuan kaya't mabilis niya itong binuksan. Sandali lang, Bes, sabi niya dahil akala niya ay si Farah yon. Pagbukas niya ng pinto ay parang humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan. Oliver? Nagulat siya nang makita si Oliver na may daladalang bulaklak at 2 kahon ng pizza. Hi Erica. Nakangiti niyang bati pero halata sa mga mata niya ang lungkot. How did you? Hindi na natuloy na Erica ang sasabihin niya nang unang magsalita si Oliver. Hindi na mahalaga. Marami akong koneksyon at ang nakakatawa ay nagsinungaling ka sa akin. Pero okay lang yun. Pwede ba akong pumasok? Nakangiting tanong ni Oliver. Yes, come in. Nauutal na sabi ni Erica. Anyway, bumili nga pala ako ng bulaklak at pizza para sa'yo. Iniabot ng binata ang bulaklak at 2 kahon ng pizza kay Erica. Maraming salamat, sabi niya. Gusto mo bang uminom? Tubig o juice? Nagugulo ang tanong ni Erica. Tubig lang, sagot ni Oliver. Nilibot ni Oliver ang buong apartment. Medyo maliit ito kumpara sa kwarto niya. Mag-isa ka lang pala dito? Tanong niya kay Erica. Yes, I'm alone. Anyway, bakit ka nandito? Tanong ni Erica.
Hindi niya talaga alam kung masaya ba siya sa pagdating ni Oliver. Pero gusto niyang umalis na ito. Dahil malamang ay pupunta sa apartment niya ang best friend niyang si Farah. Hindi ka pa ba alis? Tanong na Erica. Kakarating ko lang, pinapalis mo na kaagad ako. Sagot ni Oliver. Hindi naman sa ganon. Pupunta kasi dito yung best friend ko. Baka maabutan ka niya. Paliwanag ni Erica. Ano naman kung maabutan niya ako? Wala naman akong ginagawang masama. Binisita lang talaga kita. May inang sagot ni Oliver. Hindi alam ni Erica kung bakit medyo nakaramdam siya ng kaba at magkahalong kilig dahil sa sinabi ni Oliver. Pero tama ang binata. Wala siyang nakikitang mali. Inilapag niya sa mesa ang nilutong sinigang na isda at kanin. Niyaya niya si Oliver na kumain dahil wala pa rin ang best friend niyang si Farah. Halika, kain na tayo. Anyaya ni Erica. Wow, mukhang masarap na ulam ang niluto mo ah. Nakangiting sabi ni Oliver. Umupo silang dalawa sa mesa at kumain. Sarap na sarap si Oliver sa niluto ni Erica. Kaya hindi niya napigilang kumain ng marami. Sarap na sarap si Oliver sa maasim na sabaw na sinigang na isda. Ang sarap ng isda mo. Gustong gusto ko. Pagmamalaki ni Oliver sa luto ni Erica. Salamat ha. Nakasanayan na kasi ng best friend ko na pumunta rito tuwing linggo at sabay kaming mag-lunch. Nakangiting sabi ni Erica. Oo nga pala, bakit wala pa siya? Tanong ni Oliver. Hindi daw siya makakapunta. Kasi kailangan niyang samahan ng bunsong kapatid niya sa monthly check-up nito. Sagot ni Erica. Bakit? Anong problema ng kapatid niya? Tanong ni Oliver. Buntis kasi yon. Nabuntis ng makulit niyang boyfriend. Ani ni Erica. I see. I feel bad for her. Ani ni Oliver. Marami silang napag-usapan hanggang sa nagpa siya na si Oliver na sabihin ng totoong dahilan kung bakit siya dumating. Erica, if you don't mind, pero the main reason why I'm here is because of may offer sana ako sa'yo. Trabaho ito pero I'm not sure kung papayag ka. Mahinang sabi ni Oliver. Napaisip sandali sa Erica sa sinabi niya. Alam kong may kailangan ka. Hindi ka pupunta rito at mag-aaksaya ng oras sa paghanap sa apartment ko kung wala kang kailangan. Kit sabihin mo na sa akin. Diretsong sagot ni Erica. Naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo kagabi patungkol sa ex ko? May bago na kasi siyang boyfriend ngayon. Seryosong sabi ni Oliver. Then what's the connection? Curious na tanong ni Erica. Gusto kong magpanggap ka bilang girlfriend ko. Babayaran ko ang iyong bar fine at babayaran kita ng 50,000 bawat buwan. Gagawin ko ang lahat para kumbinsin ka, Erica. Seryosong sabi ni Oliver. Lalong ikinagulat niya. Sandali, ipoproseso ko lang. Gagawin mo ba akong girlfriend dahil lang may bagong boyfriend ng ex mo? Ganyan ka na ba talaga kadesperado? Prostitute ako, Oliver. Hindi ako artista o modelo. Walang-wala ako kung ikukumpara sa ex mo. Pagtanggi na Erica. Erica, please. Tell me how much do you want? Please, Erica. Pakiusap ni Oliver. Sandaling nag-isip sa Erica. Kapag tinanggap niya ang alok ni Oliver, makakapagpahinga siya ng ilang buwan para humanap ng ibang kliyente tuwing gabi. For months, magiging consistent ang kliyente niya at iyon ay si Oliver, ang batang doktor na nakilala niya sa bar. 100,000 a month. Ano sa tingin mo, Erica? Okay na ba yon? Tanong ni Oliver sa kanya. Sigurado ka ba dyan? Malaking halaga yan. Saka, never pa akong nagka-boyfriend sa buong buhay ko. Wala akong alam dyan. Ikaw ang una kung papayag ako. Sagot ni Erica. Napangiti si Oliver sa sinabi niya. Kaya't mas kumbinsido ang batang doktor na gawin itong isang kasintahan kahit para lang ito sa pagkumbinsi kay Andrea na bumalik sa kanya. Trust me, Erica. Babaguhin ko ang buhay mo. Tulungan mo lang akong maibalik si Andrea. Pakiusap. Pakiusap ni Oliver sa kanya. Napapuntong hininga na lamang si Erica dahil inalok siya ng napakaraming pera ng doktor na nasa harapan niya ngayon. Biglang tumunog ang kanyang cellphone at nakatanggap ng text mula kay Farah. Bes, may extra ka pa dyan? Kailangan ko talaga ng pera para sa mamahaling gamot na nareseta ng doktor kay Gigi. May komplikasyon ng baby. Hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong. Please. Napabuntong hininga na lamang sa Erica dahil sakto lang ang pera niya para pambayad ng kuryente. Tulungan mo ko, Erica. Pakiusap ni Oliver.
For the sake of money, okay fine, tatanggapin ko ang alok mo, pero sa isang kondisyon, She said. Talaga? Ano yun? Nakangiting tanong ni Oliver. kailangan ko ng advance payment. Sabi ni Erica. Sige, walang problema. May 10,000 kasi ako ngayon. Papayag ka ba? Sagot ni Oliver. Oo, if the price is right. Sagot ni Erica. Talaga? Yes. Thank you so much, Erica. Ah. Sigaw ni Oliver. Dahil tuwang-tuwa sapagkat parang sinagot siya sa panliligaw. Babalik ka rin sa akin, Auntie ah. Sabi niya sa sarili. Sa napagkasunduan nila, nagbigay si Oliver ng 10,000 pesos kay Erica at masaya siya dahil natulungan niya ang matalik niyang kaibigan na si Para. Para sa kanya, si Para ang nag-iisang pamilya na meron siya. Maraming salamat, Erica. Pangako hindi ka magsisisi. Sabi ni Oliver. Ang daming pera. Tatanggi pa ba ako? Biro ni Erica. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin si Oliver dahil may importante pa siyang lakad. Susunduin kita bukas, okay? Nakangiting sabi ni Oliver. Agad-agad? Paano ang trabaho ko sa bar? Tanong ni Erica. I told you, I will pay your bar fine later. Just let me handle it. Nakangiting sabi ni Oliver. Anyway, I need to go now. Take care, Erica. Nagpaalam na si Oliver. Ikaw din, drive safe ha? Sagot ni Erica. Pagkaalis ni Oliver, tinawagan kaagad ni Erica si Farah para ipaalam na may ibibigay siyang pera. Hello, Best. Nasaan ka ngayon? Tanong ni Erica. Pauwi na kami. Sagot ni Farah. Pupunta ka ba dito? May pera ako ngayon. Magkano ba ang kailangan mo? Tanong ni Erica. 3,000? Pero kahit konti lang ay malaking tulong na yon. Sagot ni Farah. Bibigyan kita ng 5,000 para makabili ka rin ng gatas at prutas para sa kalusugan ng baby niya. Sabi ni Erica. Bes, malaking pera yan. Huwag na lang kahit 3,000 na lang. Kahit yun lang ang mapera mo sa akin, okay lang yun. Tanggi ni Farah. Bes, may pera pa ako. Alam kong kailangan mo ng pera. Kaya tanggapin mo na. Sabi ni Erica. Napapuntong hininga na lamang si Farah sa kabilang linya. Kung tutuusin, nahihiya siya kay Erica, pero wala siyang ibang malalapitan. Napakarami niyang problema. Kinakailangan niya pang pasanin ang lahat ng kanyang 4 na kapatid at isang may sakit na ina. Ilang minuto pa ang nakalipas ay may kumatok sa pinto, kaya't kaagad na tumayo si Erica sa pagkakaupo habang nanonood ng TV. Come in. Nakangiti sabi ni Erica. Kumain ka na ba? Uminom ka muna ng tubig. May naong sabi niya. Oh, thank you, Bes. Tapos na akong kumain. Sagot ni Farah. Marami silang napag-usapan hanggang sa nabanggit ni Farah ang patungkol sa ina ni Erica. Wala ka bang balak na bisitahin ng nanay mo? Seryosong tanong ni Farah. Anong klaseng tanong yan? Bakit ko naman dadalawin yon? Simula nung pinili niyang maniwala sa boyfriend niya, tinalikuran na rin niya ang pagiging ina sa akin. Galit na sabi ni Erica. Napabuntong hininga na lamang si Farah sa sinabi ng matalik na kaibigan. Kailangan ka niya ngayon. Saka matagal nang patay si Tito Miguel. Kaya wala nang masama kung magsimula ulit kayo. Sabi ni Farah. Kailangan niya ako? Bakit? Nasaan ba siya nung kailangan ko siya? Wala siya. Wala akong pakialam kung may sakit siya. Buti na lang, matagal na siyang patay para sa akin. Galit niyang sabi. Labi siyang naiinis sa kanyang ina dahil sa pagpili ng boyfriend na si Miguel na walang awang gumahasa sa kanya at sumira ng kanyang buhay. Alam mo, huwag kang ma-open. Pero kahit baliktarin natin ang mundo, ay nanay mo pa rin siya. Siya ang nagbigay ng buhay mo. Sabi ni Farah. Siya rin ang sumira ng buhay ko. Sana hindi na lang niya ako inaluwal para hindi ko na maranasan ng walang kwentang buhay nito. Emosyonal na pahayag ni Erica. Alam ni Farah na galit sa Erica sa kanyang ina. Hindi niya ito masisisi dahil wala siya sa ganoong sitwasyon. Niyakap niya si Erica para pagaanin ang loob ng kanyang best friend. The next day, ay nagising na lamang si Erica kasi may kumakatok sa pinto. Sino yan? Inaantok pa ako. Inaantok na sabi ni Erica. Nakahiga pa rin siya sa kama at magulo pa ang buhok. At tinatamad siyang bumangon pero may kumakatok pa rin kaya't pinilit niyang bumangon. At itinali ang magulo niyang buhok. Sandali lang. Iritadong sabi niya. Pagbukas niya ng pinto, ay isang gwapong binata ang nakangiti sa kanyang harapan. I told you, I will pick you up. First day of your work, but you are late.
Nakangiting sabi nito. Nanunokso ka ba? Inaantok pa ako, Diyos ko. Tumaas ang isang kilay ni Erica. Relax, pwede bang papasukin mo muna ako? I'm willing to wait for you. Nakangiting sagot ni Oliver. O siya, sige, pasok ka. Umupo siya sa maliit na sofa. Agad na naligo si Erica at inayos ang sarili. Naka-crop top ito at maong na shorts, heels at nakatali ang buhok at nakasuot din ng malaking hikaw. Paglabas niya ay nakita niyang nakakunot ang noo ni Oliver na nakatingin sa kanya. Erica, hindi ka na magtatrabaho sa bar. Bakit ganyan ang suot mo? Tanong ni Oliver na halatang ayaw sa suot niya. Ganito lang kasi ang damit ko. Wala nang iba. Ako ay isang prostitute. Kaya anong inaasahan mo sa akin, Oliver? Ano ang inaasahan mong isusuot ko? Iritado ang tanong ni Erica. Napabuntong hininga na lamang si Oliver dahil kailangan niya ng presentableng babae kung titignan. Kailangan niya ng babaeng kapantay ni Andrea. Let's go, sabi ni Oliver. Lumabas sila ng apartment at habang nasa kalagitnaan ng biyahe ay naisipan ni Erica na magbigay ng kahit isang stick ng sigarilyo. Kaya agad niyang kinuha ang kanyang bag at sinindihan gamit ang lighter. Napakunot naman ang noo ni Oliver. Erica, tapon mo yan, utos ni Oliver. Anong problema? I'm just enjoying myself. Sagot na Erica. Erica, simula ngayon, hindi mo na magagawa yan sa pampublikong lugar. Okay ba yun? Kung gusto mong gawin yan, ay doon ka na lang sa bahay mo at saka masamayan sa kalusugan mo. Seryosong sabi ni Oliver. Itinapon na Erica ang sigarilyo at huminga ng malalim. Kung hindi lang sa malaking pera na inalok ng batang doktor, ay talaga namang ayaw niyang tanggapin ang trabahong inaalok sa kanya. Pretentious guy, sabi niya sa sarili. Anong sabi mo? Tanong ni Oliver dahil parang may narinig siya kay Erica. I said, okay, you're the boss. Your wish is my command. Marina sabi ni Erica. Pagdating nila sa mall, dumiretso sila sa CLN Women's Fashion. May bumati sa kanila. Good morning, ma'am and sir. Welcome to CLN. Sabi ng staff. Pinagtitinginan ng mga babae si Oliver dahil ang gwapo-gwapo talaga nito. Lalo na sa suot nitong white blue na long sleeve. Miss, pwede ka bang humanap ng perpektong damit para sa girlfriend ko? Nakangiting tanong ni Oliver. Nagulat sa Erica sa sinabi niya. Hindi niya akalain na ipapakilala talaga siya ni Oliver bilang girlfriend, kahit sa ibang tao. Naisip niya na kung kailan ba sila magkikita ni Andrea. May problema ba, Erica? Tanong ni Oliver dahil napansin niyang natigilan si Erica. Hinila ni Erica si Oliver papalabas ng tindahan. Kailangan ko ba talagang magpalit ng damit? Oliver, I'm not comfortable wearing those. Erica said. Oo, kasi hindi maniniwala si Andrea kung hindi na naituloy pa ni Oliver ang kanyang sasabihin dahil dinagdagan pa ito ni Erica. Kung ang pumalit sa kanya ay mukhang isang bayaran? This is me, Oliver. Bakit hindi mo na lamang hanapin ang mahinhin, berhen, at higit sa lahat, edukadang babae? Hindi ako ang kailangan mo. Dagdag ni Erica. No, for me you're the one. I choose you because you're a brave woman. I'm sorry. Please, pakiusap ni Oliver. Napabuntong hininga na lamang si Erica. Ano pa bang magagawa ko? Magsimula na tayo para matapos na bago pa magbago ang isip ko. Sagot ni Erica. Napangiti si Oliver sa sinabi nito. Sinimulan niyang isuot ang lahat ng damit na pinili ng sales staff na tumulong kay Erica. Hanga si Oliver sa kanya dahil mas lalo siyang gumanda sa suot niyang damit. Nice, you look gorgeous. Puri ni Oliver sa kanya at ngumiti. Nag-enjoy rin naman siyang magsuot ng damit pero napagod din dahil ilang beses na siyang nagpapapalit-palit. Ay, salamat naman sa Diyos at natapos na. Sabi ni Erica. Hindi pa tayo tapos, sagot ni Oliver. Ano? Oliver, gutom na ako. Pagod na ako sa paglalakad. Reklamo niya. You can wear that one pair of shoes, sabi ni Oliver, saka binuksan ng isang paper bag at isinuot sa kanyang sapatos. Si Oliver mismo ang lumuhod at tinanggal ang takong na suot niya. Ako na, kaya ko naman. Pagtanggi niya ngunit pinilit ni Oliver. Pumunta muna sila sa isang restaurant para kumain. Nang dumating ang order nila, ay sumandok kaagad sa Erica ng chicken soup. Halatang gutom na siya, kaya't laging puno ng pagkain ng bibig niya.
Kumain ka ng marami ha? Nakangiting sabi ni Oliver. Natutuwa siyang makita sa Erica habang kumakain. Anyway, if you don't mind, where's your family? Your parents? Why are you alone? Curious na tanong ni Oliver. Si Farah na lamang ang meron ako ngayon. Patay na ang mga magulang ko. Marin niyang sagot. Ikinalulungkot kong marinig ang patungkol doon. Paghingi ng paumanhin ni Oliver. Okay lang. Saan tayo pupunta pagkatapos nito? Tanong niya. Malalaman mo mamaya. Sagot ni Oliver. Wow, puno naman ng sorpresa. Nakangiting sabi ni Erica. Pagkatapos nilang kumain ay dumiretso sila sa isang beauty salon. Pinati sila ng isa pang bading. Hello, Dr. Garcia. So siya na? Tanong ng bading. Yes, she is. I want her to look perfect. Sabi ni Oliver at tumingin kay Erica. Okay lang ba? Tanong niya. May magagawa pa ba ako? Sagot ni Erica. Hindi naman mahirap ayusin sa Erica dahil napakaganda na nito. At kahit sinong lalaki ay talaga namang mabibighani sa kanyang kagandahan. Gusto lang talaga ni Oliver na magmukha siyang formal at edukadong babae. Dahil hindi lang basta babae si Andrea. Si Andrea ang ideal woman niya, kaya gusto niya talaga itong mabantayan. After an hour, tapos na ang makeover ni Erica at nagbabasa ng newspaper si Oliver habang naghihintay. Bakit ang ganda ko? I feel like I'm a different woman now. Sabi ni Erica sa bading. Ang ganda-ganda mo talaga, Erica. Anyway, girlfriend ka ba ni Dr. Garcia? Tanong ng bading. Ha? Hindi nakasagot sa Erica. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. You're lucky, girl, to have a man like him. Nakangiting sabi ng bading. Reblonded hair with dark green dress and sandals makes her perfect. Napakaganda ng kanyang itsura sa kanyang damit. Paglabas niya ay medyo nahihiya pa siyang humarap kay Oliver. Dr. Garcia, here's your girl. Tawag ng bading. Napatingin si Oliver sa direksyon ni Erica. Nagulat siya sa pagbabago ng itsura ni Erica. Parang bumagal ang paligid at hindi niya namalayan na sobrang ngiti na pala niya at tulala. Perfect, sabi niya. Hoy, ano sa tingin mo? Mahinang tanong ni Erica. Oo, napakaganda. You are more than beautiful. Puri ni Oliver kay Erica. Isisinungaling ka ba? So what's next? Tanong ni Erica. Bukas, lilipat ka na sa kondo ko. Nakangiting sabi ni Oliver. I will provide everything that you want. Foods, allowance, and all. He added. Teka, sa kondo mo ba ako titira? Nagugulang tanong ni Erica. Mukhang ganun na nga. Pero don't worry, may sarili akong kwarto. May 2 kwarto ang kondo ko. Magiging komportable ka. Trust me. Ani ni Oliver. Kailangan ba talaga? Sunduin mo na lang ako ha? Sagot ni Erica. I don't want you to stay on that little apartment. I want you to be with me every day para mas maging effective tayo. Kailangan natin kumuha ng mga litratong 2 na magkasama to make Andrea believe na kaya ko rin siyang bigyan ng maraming oras kapag nakita niyang meron akong panahon para sa girlfriend ko ngayon. Kasi yun ang gusto niya at ma-realize niya na gusto niya rin ako para sa buhay niya. Everyday, magpipicture tayo? Nakakapagod ata yun. Reklamo ni Erica. Hindi lang puro pictures. Siyempre, gusto kitang makasama sa lahat ng party na pupuntahan ko o kahit saang lakad. Samahan mo lang ako, Erica. Mahinang sagot ni Oliver. Hindi maiwasan ni Erica na sundin ang gusto ni Oliver dahil kailangan niya ng pera para makatulong sa matalik niyang kaibigan na para niya ng tunay na kapatid. Pagkatapos ng isang araw na paglalakad kasama si Oliver, umuwi na sila at dinala siya sa apartment. Maraming salamat, Erica. Anyway, much better kung may call sign tayo. What do you think? Tanong ni Oliver. Call sign? Ano yan? Ewan ko. Never pa akong nagka-boyfriend. Tawagin mo na lamang akong Hopes. Sabi ni Erica. You're really funny. That's why I like you. Nakangiting sabi ni Oliver. I mean, gusto ko talaga ng sense of humor mo. Dagdag ni Oliver. Oo, ako rin. Gusto ko rin ng tumor mo. Biro ni Erica. Tumor? Gulong-gulong tanong ni Oliver. Tumor means brain tumor. Biro niya. Nagtawanan silang dalawa at nagpaalam na si Oliver na uwi na. Muli salamat.
Ingat ka. Nakangiting sabi ni Oliver. Salamat din, Oliver. Ingat sa pagmamaneho. Nakangiting sagot ni Erica. Oo, huwag mong kalimutan ha. Susundin kita bukas ng hapon. Paalala ni Oliver. Oo, paulit-ulit ka talaga. Nakangiting sabi ni Erica. Pagpasok niya sa apartment, ibinaba niya ang binili niyang damit at dumiretso sa salamin para tingnan ang mukha niya. Bakit ang ganda ko ngayon? I mean, mas lalo akong gumanda sa ganitong paraan. Ako ba talaga to? Sabi niya sa sarili habang sinusuklay ang buhok gamit ang dulo ng mga daliri. Napatingin siya sa kanyang sariling damit. Ang mamahaling damit na binili ni Oliver para sa kanya. Hindi pa niya naranasan iyon sa buong buhay niya. Pati ang mga mamahaling sandalyas at pati na rin sapatos. Masasabi niyang nagbago ang takbo ng kanyang buhay sa isang iglap lamang. Nagsimula nang mag-ipake sa Erica ngunit na-miss niya ang kanilang banding ng matalik na kaibigang si Farah. Kailangan niyang ipaalam sa matalik na kaibigan na hindi na siya titira rito pero hindi niya alam kung paanong sasabihin ang patungkol sa trabaho niya kay Oliver. Kinabukasan ay nagpaalam si Erica sa landlady na si Madam Yoli. Madam, maraming salamat po ha. Nakangiting sabi niya. Salamat din, Erica. Patawad sa mga nasabi ko sa iyo noon ha. Alam mo naman na tumatanda na ako eh. Nakangiting sagot ni Madam Yoli. Ilang minuto ang nakalipas, dumating na nga si Oliver para sunduin siya. Dinala ni Oliver ang mga gamit ni Erica sa kanyang sasakyan. Tahimik si Erica ng mga oras na yon. Kaya't binasag ni Oliver ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Oliver. Pamimiss ko ang apartment ko. Ilang taon na rin akong tumira roon. Sagot na Erica. Alam ko pero mas sanay ka rin. Feel at home ka lang sa bago mong tirahan. Sabi ni Oliver. Sigurado ka ba sa pinasok mo? Baka magsasayang ka lang ng pera at oras sa akin ha. Paano kung hindi effective? Paano kung hindi na natuloy pa ni Erica ang sasabihin niya nang mapatigil si Oliver? Shh! Huwag mong sabihin yan. Alam kong kaya natin. Kaya kong bawiin sa Andrea. Seryosong sabi ni Oliver. Hindi alam ni Erica kung bakit nakaramdam siya ng konting kirot sa sinabi ni Oliver. Ngunit binaliwala niya na lamang ang nararamdamang iyon. Imposible namang magkagusto siya sa isang lalaki. Matapos siyang abusuhin at babuhin ng isang lalaki noon. Pagdating nila doon sa kondo, dinala siya ni Oliver sa kwarto niya. Namangha siya sa laki nito. Para siyang nag-check-in sa isang hotel. Ang kulay ay minimalist at mabango. This will be your room. You have your own comfort room inside. So ano, nagustuhan mo ba? Nakangiting tanong ni Oliver. Wow, para akong nasa isang hotel. In fairness, ang ganda ng kondo mo. Puri ni Erica. Nilibot niya ang tingin sa buong kwarto. Umupo siya sa malambot na sopa at sumandal dito. Wow, ang lambot ng sopa at ang bango-bango. Ganito ka ba talaga kayaman? First time kong mamuhay ng ganito. Kung dito man ako titira na. Feel at home na ba ako? Sabi ni Erica. Yes, sure. Feel at home ka lang, Erica. Yun ang gusto ko. Maging komportable ka dito. Sabi ni Oliver. Natutuwa si Oliver sa inaasal na Erica. Bakit ka nakangiti? May nakakatawa ba? Tanong na Erica. Wala. Ang cute mo lang kasi. Nakangiting sagot ni Oliver. Medyo nakaramdam siya ng kilig sa sinabi ng binata sa kanyang harapan. Kinaumagahan ay maagang nagising si Erica at agad na bumangon at inilibot ang paningin sa buong kwarto. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na masyadong malaki ang kwarto niya. Ramdam na ramdam niya rin ang lamig ng aircon kahit na nakabalot pa rin siya ng makapal na kumot. Samantalang noong nasa apartment pa lang siya ay siling pan lamang ang nakalagay sa kisame. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kusina para tignan kung ano ang magagawa niya o maluluto niya para sa almusal. Pagbukas niya ng rep ay tumaas ang kilay niya dahil puro yogurt, chocolate, cup noodles, itlog at pati na rin hotdog ang meron. Walang isda at karne o maging gulay na lulutuin. Bumuntong hininga na lamang siya at kumuha ng isang pakete ng hotdog at pati na rin itlog dahil iyon lang ang kaya niyang lutuin. Pagkatapos niyang magluto ay nilagyan niya na ng pagkain sa mesa. Nagugas ng pinggan at pagkatapos niyang magwalis ay nagmap naman siya sa sahig. Nagising si Oliver at agad na bumangon. Nakapikit pa rin siya nang pumunta siya sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush.
Naligo na rin siya dahil nakasanayan niya na itong gawin paggising pa lamang sa umaga. Paglabas niya ng kwarto, ay nakita niya kaagad na may pagkain na sa mesa at malinis at maayos ang cover ng sopa. Napangiti na lamang siya nang makitang pinupunasan na Erica ang TV stand. "Good morning, Erica." Nakangiting bati ni Oliver. Gising ka na pala. Kumain ka na dyan. Nagluto ako ng itlog at hotdog. Yun lang ang kaya kong lutuin eh. Kasi wala namang karne, gulay at isda. Puro mga unhealthy foods, sabi ni Erica habang pinupunasan niya ang wooden chair. "Wow, salamat sa pagluluto ng almusal ah. Hindi ka dapat nag-abala. Nabubuhay lang ako sa food delivery dahil wala akong alam sa pagluluto. Both sa itlog at hotdog. Minsan kapag nagtikrave ako," nakangiting sabi ni Oliver. obviously. Sagot na Erica. "Oh, tara na. Kain na tayo. Excited na akong kumain." Nakangiting anyaya ni Oliver. Mauna ka na. Tatapusin ko muna ito. Nakangiting sagot naman ni Erica. "No, let's eat together. And besides, it's not your job. I have a maintenance here. Remember, your only job is to be my girlfriend." Nakangiting sabi ni Oliver. Napatingin sa Erica dahil sa sinabi ni Oliver at napansin niyang sobrang hot ng binata sa suot nitong puting santo at pati na rin boxer shorts habang may dalang tuwalya at nagpupunas ng buhok. "Hey!" Nakangiting sabi ni Oliver. Oh yes, bakit? Nautal na sabi ni Erica at nahihiya siya sa naging reaksyon. Habang kumakain, marami silang napag-usapan na plano para sa pagpapanggap na in a relationship. "Sa tingin mo babalik pa ba kami ni Andrea sa dati?" "Erica, hindi ko man maamin sa sarili ko pero natatakot ako na baka hindi niya na ako mahal. Erica, please, help me." Seryosong sabi ni Oliver at halatang malungkot ang mga mata nito. Oliver, ikaw na ang nagsabing effective. Nagpupumilit ka pa nga, hindi ba? Kaya't naniniwala ka na talaga na babalik siya sa'yo. Kaya nga nandito ako para tumulong eh. Magtiwala ka lang. Mariing sagot ni Erica. Okay, salamat Erica." Nakangiti sabi ni Oliver. Pagkatapos nilang kumain, tinanong ni Erica si Oliver na gusto niya ng mamalengke dahil hindi niya kayang kumain ng mga hindi masustansyang pagkain. Doktor ka, hindi ba? Alam mo namang hindi healthy ang mga cup noodles, hindi ba? Kaya't kailangan kong mamalengke, sabi ni Erica. Napangiti si Oliver sa sinabi nito dahil sa buong buhay niya ay food delivery lang ang alam niya kahit kasama niya si Andrea. Hindi rin marunong magluto si Andrea. "Sasama ako sa iyo," sabi niya sabay ngiti. Nagulat si Erica nang sabihin ng binata na mamamalengke siya. Oliver, wag na lang. Pupunta ako sa palengke, hindi sa mall, sabi niya. "Oh, alam ko. Anong masama kung sasama ako sa iyo?" Nakangiting tanong ni Oliver. Hindi bagay sa'yo. Tignan mo ang itsura mo. Ang iyong balat ay mayaman. Balansa doon. Magkaka-allergy ka lang, sagot ni Erica. "Kahit ano pang sabihin mo, sasama ako sa iyo," sabi ni Oliver. Bahala ka. Basta sinabi ko lang sa iyo ha, sagot ni Erica. Walang nagawa sa Erica dahil mapilit ang binatang doktor. Pagdating nila sa palengke, ay agad na pumasok si Erica sa makipot na daan at sumunod naman si Oliver. Naglakad-lakad si Oliver. Mabaho ang amoy at siksikan ng mga taong dumaraan. Ayos ka lang ba? Tanong na Erica. Lalata ang pag-aalala kay Oliver dahil alam niyang hindi ito sanay sa palengke. "Oh, I'm alright. Don't worry about me," nakangiting sabi ni Oliver. Sabi mo eh, sagot ni Erica. Pumunta sila sa palengke sa bilihan ng isda at nakita ni Erica ang tindera na binilhan niya noong nakaraan. Hay ate, naalala mo pa ba ako? Ang kambal mo na si Erica. Nakangiting sabi ni Erica. Ay oo nga pala, nagkita ulit tayo. At sino yung kasama mong gwapo? Boyfriend mo ba? Nakangiting tanong ng vendor. Ate, huwag ka na lang magtanong. Magkano ulit ang isda? Tanong ni Erica. 180 na lang sis, gaya ng daddy. Nakangiting sabi ng tindera. Lahalatang kinikilig sa kagwapuhan ni Oliver. Bibili ako ng 2 kilo, sabi ni Erica. Wow, 2 kilo? Akala ko 1 kilo lang tulad noong nakaraan. Biro ng tindera. Sabi ko nga sa'yo ate, marami akong kukunin kung tama ang presyo. Nakangiting sabi ni Erica. Napangiti si Oliver
habang nakikinig sa dalawa. Bakit ka nakangiti dyan? Magbayad ka na, sabi ni Erica. Magkano? Tanong naman ni Oliver. 360 lang, sagot naman ni Erica. Kinuha ni Oliver ang kanyang wallet at naglabas ng 500 at ibinigay sa vendor. Keep the change, sabi ni Oliver at tumalikod na at naglakad papalayo. What? Keep the change? Tumawad na nga ako eh. Hindi mo pa kukunin ng sukle? Iritado ang sabi ni Erica. Hindi mo na kailangang tumawad dahil kaya ko namang bayaran yan. Erica, kailangan niyo yon para sa kanyang pamilya. Bariya lang yon. Mahina akong sabi ni Oliver. Wow, ikaw na ang mabait. Ikaw na ang bahala, sabi ni Erica. Ngunit deep inside sa puso ni Erica ay naantig siya sa kabaitan ng binatang doktor. Busilak ang puso nito kaya hindi niya lubos maisip kung bakit ito iniwan ng kanyang ex. Pagkatapos nilang pumunta sa palengke, nakita nila ang piniritong balat ng manok sa isang lugar sa kalye. Siguradong masarap yan. Tikman mo, sabi ni Erica. First time ni Oliver na kumain ng ganong klase ng pagkain, pero sarap na sarap siya sa kanyang kinain. Nag-enjoy talaga ako. Salamat Erica ha, nakangiting sabi ni Oliver. You don't have to thank me, ano ka ba? Sagot na Erica. Pag uwi nila sa kondo, nilapag ni Oliver ang binili nila at inugasan ni Erica ang mga binili nilang gulay, karne at pati na rin isda ay inilagay niya sa ref. Finally, tapos na ako, sabi ni Erica at pinagpapawisan pa siya kaya kaagad na ibinigay ni Oliver ang face towel sa kanya. Eto, sabi ni Oliver at iniabot ang face towel. Salamat, sabi ni Erica. Nagluto si Erica ng sopas ng baboy habang si Oliver naman ay puro ngiti habang pinapanood siya. Bakit ka nakangiti dyan? Tanong na Erica. I just never thought you know how to do such things because Andrea is also preferred food delivery. Sabi ni Oliver. Talaga? Siyempre laki ako sa hirap, kaya't hindi pwede ang tatamad-tamad. Dapat matuto talaga akong magluto at kumilos dahil wala akong ibang maasahan. Saka hindi ko talaga afford ang food delivery. Sagot na Erica. Napangiti na lamang si Oliver sa sinabi niya. Pagkatapos magluto ni Erica, ay inilapag niya ang pagkain sa mesa habang may kausap si Oliver sa kanyang cellphone. Bro, trust me, magiging effective ito upang mapabalik sa akin si Andrea. Sabi ni Oliver. Bro, trust me na lang ha. We will make it work out. Sagot ni Oliver. Sunod-sunod na narinig ni Erica ang sinabi ni Oliver sa kausap niya sa kabilang linya ng cellphone nito. Agad naman siyang lumapit at napatingin naman si Oliver sa kanya. Kain na tayo, anyaya ni Erica. Ibinaba ni Oliver ang tawag at lumapit sa mesa at umupo. Napangiti siya nang makita ang masarap na ulam na niluto ni Erica. Ang sarap talaga. Ito na yung paborito kong pagkain sa ngayon. Nakangiting sabi ni Oliver. Mambobola, sanay ka na nga sa food delivery, kaya ngayon ka lang makakain ng homemade. Nakangiting sabi ni Erica at napangiti ang binata. Around 3 p.m., nagpaalam muna si Oliver dahil may importante siyang lakad. Naiwan mag-isa sa Erica sa kondo at naisipan niyang magsindi ng sigarilyo. Sa wakas, ako na lang mag-isa dito sa bahay, sabi niya. Inilibot niya ang tingin sa kondo ni Oliver hanggang sa maisipan niyang sumilip sa kwarto ng batang doktor. Pagpasok niya, namangha siya sa laki ng kwarto. Napatingin siya sa isang picture frame na nakalagay sa maliit na mesa na mayroong lampshade. Lumapit siya at nakita niya ang picture ni Oliver na may kasamang magandang babae. For sure, si Andrea ito. No wonder kung bakit siya inahabol ni Oliver. Sabi niya sa sarili. Ang swerte mo naman, sabi niya habang nakatingin sa picture. Bigla namang may nagsalita malapit sa pinto. Hindi na malaya ni Erica na dumating na pala si Oliver. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Oliver na nakakunot ang noo. Ay, palaka. Munti ka nang malaglag ang picture frame dahil sa sobrang gulat at kaba na nararamdaman ni Erica. Nakakakulit ka naman, sabi ni Erica. Lilinisin ko na lang tong kwarto mo. Katwiran ni Erica. You don't have to. It's my room. Seryosong sagot ni Oliver. I'm sorry, but if you don't mind, siya ba si Andrea? May hinaong tanong ni Erica. Yes, she is. Seryosong sabi ni Oliver. No wonder kung bakit hindi ka makamove on. Kasi sobrang ganda niya. Sagot ni Erica. Yes, probably. She's my first love. She's the woman of my dream.
Dagdag pa ni Oliver. Aba, ikaw na ang dakilang marupok. Biro ni Erica. No, I'm not. I just love her so much and it's my fault. Sagot ni Oliver. Hoy, ang drama mo naman. Lalabas na ako, sir. Sabi ni Erica. Sir? Yes, sir. You hired me to be your girlfriend. So, you're the boss. Sabi ni Erica. Paglabas na Erica, hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng selos kay Andrea. Minsan naisip niya ang pakiramdam ng magkaroon ng kasintahan. Naging curious siya sa pag-ibig at relasyon simula noong makilala niya ang batang doktor. Gusto niyang maramdaman kung papaano ba talaga mahalin at pahalagahan. Ngayon niya lamang naisip ang bagay na ito simula nang makilala niya si Oliver. Erica, baka pwede na nating simulan ang picture taking natin para naman maipost ko na sa social media. Sabi ni Oliver. Sige, sagot na Erica. Iset ko lang yung camera bago tayo magsimula. Sabi ni Oliver. Sinetap ni Oliver ang camera at inilagay ito sa monopod. Tara, gawin na natin. Sabi ni Oliver habang nakasandal sa Erica at naupo sa sofa. Ikaw na lang. Biro na Erica. Hinawakan ni Oliver ang kamay ni Erica at hinila. Come on babe. Nakangiting sabi ni Oliver. Babe? You're my girlfriend, right? Nakangiting sabi ni Oliver. Ayoko nga. Masyadong corny. Sagot na Erica. Ngunit hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng kaba sa narinig mula sa binatang doktor. Remember? Ako ang boss mo, hindi ba? Nakangiting sabi ni Oliver. Huwag kang umiti dyan. Mukha kang abnormal. Sagot naman ni Erica. Pero sa totoo lang, ay parang natutunaw siya sa bawat tingin at ngiti ni Oliver sa kanya. Kaya kaagad siyang tumayo. So ano ngayon? Anong susunod, boss? Tanong na Erica. Nagulat siya nang halikan siya ni Oliver sa cheeks at kinunan siya ng picture. Hindi niya alam kung bakit ang lakas ng impact nito sa kanya na halos hindi siya makagalaw. This time ay iba yung nararamdaman niya dahil hindi ito yung halik na puno ng kapusukan at kamanyakan. First time na may humalik sa pisngi niya in a gentle way. Hindi na lang niya pinansin dahil baka hindi lang siya comfortable at nakikibagay pa rin sa mga pagbabago dahil iba si Oliver sa lahat ng lalaking nakilala niya. Malinaw ang picture nilang dalawa. Natuto na ring sumama sa Erica at lumalabas na naman ang pagiging mapang-akit nito. Okay lang yan. Perfect shot. Sabi ni Erica. Matapos ang mahabang pictorial, ay nag-post na si Oliver sa kanyang Facebook account na may caption na Spend time with my girlfriend. Hinihintay pa niya kung may message o kahit man lamang comment si Andrea sa Facebook post niya. Alam mo, habang naghihintay at nakatitig sa phone mo, baka masira ang mata mo. Babalikan ka nga ni Andrea pero bulag ka na. Biro na Erica. Napabuntong hininga na lamang si Oliver at sinubukang umiti. You're so funny, sabi ni Oliver. Okay lang, kakasimula pa lang naman natin eh. Dagdag ni Oliver. Anong alak mo dyan? Tanong na Erica. May Jack Daniels ako dito. Bakit? Sagot ni Oliver. Sige, mas mabuting uminom na lang. Tara na, sobrang bored eh. Sabi ni Erica. Napabuntong hininga na lamang si Oliver at muling umiti. Para magkaroon ka ng lakas ng loob kapag nang message si Andre sa'yo. Nakangiting dagdag ni Erica. Okay, sige. That's a brilliant idea. Nakangiting sabi ni Oliver. Kumuha si Oliver ng isang bote ng Jack Daniels at makalipas lamang ang ilang minuto, bagyang natamaan ng alak sa Erica. Hindi na iwasang ibahagi ni Erica ang kanyang buhay noon. If you don't mind, okay ka lang ba talaga sa trabaho mo sa bar? Ang pagiging prostitute? Tanong ni Oliver. Ayos lang, wala rin naman akong magagawa. At sabay sanay na ako, nakatawan ko ang hinahabol-habol ng mga lalaki. Since teenager ako, walang awa akong ginasa ng nobyo ng nanay ko. At ang masama pa, mas pinili niya ang boyfriend niya kaysa sa akin. Kwento ni Erica. Oh, I'm sorry. Rape victim ka pala? I'm sorry to hear about that. Hindi makapaniwalang tanong ni Oliver. Oo, at sa totoo lang, hindi pa patay ang nanay ko. Tumakas ako sa probinsya namin dala ng sama ng loob at galit sa kanya. Gusto kong takasan ng lahat ng bangungot sa nakaraan pero hanggang ngayon ay dinadalaw pa rin ako. Umiyak na sabi ni Erica. Naawa si Oliver sa kwento ni Erica. Pakiramdam niya ay obligado siya sa babaeng nasa harapan niya at niyakap niya ang dalaga. Nagulat si Erica sa ginawa ni Oliver
Pero niyakap na lamang niya ang mga braso ng batang doktor at pumikit dahil medyo nahihilo na rin siya. Nandito ako, Erika. Pangako hindi kita pababayaan. Kahit bumalik pa sa akin si Andrea, siguraduhin ko na mas magiging maganda ang buhay mo in the future. Sabi ni Oliver. Komportable sa Erika sa yakap ni Oliver. Ngunit hindi niya alam kung bakit siya nasaktan nang marinig niya ang sinabi ni Oliver kung sakaling bumalik na si Andrea. This time, she felt like she needed Oliver more than a lot of money. But she reminds herself why she accepted the offer. At dahil yon sa best friend niyang si Farah. Alam niyang mali pero parang tama ang pakaramdam. Pagpasok nila sa kwarto, ay sinandal ni Oliver sa Erika sa pader at mapusok silang nagalikan. Naglalakbay ang mga labi niya pababa sa katawan ni Erika at doon nga ay tuluyan nang nadala sa init ang dalawa at naangking niya sa Erika. Kinaumagahan ay nagising si Oliver at napalikwas nang makita niya si Erika sa tabi niya na nakahubad at tanging kumot lamang ang nakatakip dito. Nagsindi pa ito ng sigarilyo upang pigilan ang pagpatak ng luha niya. I'm sorry, Erika. Napakatanga ko. Paumanhin ni Oliver habang napahawak sa batok niya. It's okay. Naluluwang sabi niya, sabay bumuga ng usok mula sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung bakit siya naiiyak sa nangyari sa kanila. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan nung humingi ng tawad si Oliver sa kanya. Hindi niya ba nagustuhan iyon? I'm so stupid. Nadala lang ako sa alak. I'm so sorry, Erika. Niloko ko na si Andrea. Sabi ni Oliver. Ano ka ba? You don't have to say sorry. Because it's part of my job. Oliver, just don't be guilty. May mga kailangan rin kayong mga lalaki. Marina sabi niya. Erika, ayokong pag-isipan mo ako ng masama ha. Ayokong isipin mo na pinagsasamantalahan kita. And also I cheated her. Emosyonal na sabi ni Oliver. No, you're a good man. Just forget everything. Oliver, it's just a last. We are both driven to last. And I don't want that to affect our plans. Isipin mo na lamang na pareho tayong lasing kagabi. You're still my client. And I am a prostitute. It's normal. That's all. Sabi na Erika. Patawad talaga, Erika. I promise na hindi na maulit. I'm a jerk. Sabi ni Oliver. Agad na tumayo si Erika mula sa kama ni Oliver at nakahubad nitong kinuha ang kanyang damit. Hindi naman may iwasang mapatingin si Oliver sa ganda ng katawan ni Erika. Sigurado naman sa Erika na hindi lang yun sex, kung hindi pag-ibig. At yun ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng pagmamahal sa paggawa nito. Hindi niya naman alam kung papaano niya lalabanan ang nararamdaman niya ngayon. Pero kailangan niyang maging matatag para matulungan si Oliver na maibalik sa kanya ang ex nito. Kailangan niyang madaliin ang lahat para matapos na ang lahat ng kahibangan niya. Mas gusto niya na lamang ang dati, na ang katawan niya lamang ang masakit at pagod, at hindi ang puso niya. Kinaumagahan, pagkagising niya ay narinig niyang may kausap si Oliver sa tawag. Yeah, sure. No problem, Andrea. Maasahan mo yan. Nakangiting sabi ni Oliver. Oh, you don't need to say thank you. Dahil para sa'yo, ay lahat gagawin ko. Dagdag pa nito. No, she's okay with that. I know her. She's not a jealous type like you. Nakangiting sabi ni Oliver. Oh, you're right. That's why I love you. Dagdag pa ni Oliver. Oh, talaga? Wala na kayo ni Wilson? Bakit? Tanong ni Oliver. I'm so sorry to hear about that. But if you need someone to talk, I'm here. Nakangiting sabi ni Oliver. Parang gusto na lamang niyang maglaho bigla dahil sa kanyang narinig. Hindi niya mapigilan ang sakit na may halong bigat sa loob niya. Alam niyang wala siyang laban. Sobrang in love si Oliver kay Andrea. Dumagdag lang siya sa eksena ng dalawa. Nakapagdesisyon na siyang umalis na sa kondo ni Oliver at umuwi na. Gusto naman niyang may makausap at yun ay ang best friend niyang si Farah. Naligo na nga siya, nagbihis at nag-impake ng damit. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niya si Oliver na nakatingin sa kanya. Saan ka pupunta? Bakit dala mo ang mga damit mo? Tanong ni Oliver na halata sa mukha ang pag-aalala. Babalik na ako sa apartment ko. Sagot niya. Teka, bakit? Tungkol ba ito sa nangyari kagabi? Erika, I thought na tinanggap mo ang paliwanag ko. Pero bakit ngayon ay aalis ka na? Nag-aalalang tanong ni Oliver. Hindi
Hindi ito patungkol kagabi, okay? It is about my best friend Farah. Kakatawag niya lamang sa akin kaninang umaga. Kailangan niya ako ngayon. Pagsinungaling niya. Bakit? Ano na naman bang nangyari sa kanya? I thought 3 days is enough. Erika, tignan mo. We need to work it out. Seryosong sabi ni Oliver. Hindi pa ba nag-work? Look, she just called you already. Sabi niya na pinipigilan ng pag-iyak. Yes, but it's all about medical mission. Kaya siya tumawag. She's asking for my help. And I am a doctor. She know I can help her. Paliwanag ni Oliver. You don't have to explain, okay? Just let me go back to my apartment. Inis na sabi ni Erika. No, just stay with me here. Seryosong sabi ni Oliver. Oliver, please, stop acting like that. Bulyaw niya. Erika, I am really sorry. Please don't leave. Pagmamakaawa ni Oliver. Naiinis siya sa paraan ng pakikipag-usap ni Oliver sa kanya. Lalo lamang siyang nahulog sa pinapakita ng binatang doktor sa kanya. Oliver, I told you. It's alright. Just forget everything that happens. Seriously, I need to go back to my apartment. Please. Mariin niyang pakiusap. Pero sabihin mo sa akin ng totoong dahilan. Ano? Tanong ni Oliver. I want to end this. I can't help you anymore. Even if I want. Tugon ni Erika. Wait, I thought you would do everything to help me, Erika. I want Andrea back. And besides, she's taking a first step back to me. And that's because of you. Seryosong sabi ni Oliver. Napaka-nonchalant nito para kay Erika. Dahil hindi man lamang nararamdaman na nasasaktan na siya dahil nahulog na siya rito. Tumigil ka na. Umiiyak na sabi ni Erika. Erika, hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Gulong-gulong sabi ni Oliver. Lagi mong sinasabi, Andrea. Lagi mong iniisip ang nararamdaman niya. Pero papaano naman ako? Paano ako, Oliver? Babae rin ako. Nasasaktan din ako at may kahinaan ako. Emosyonal na sabi ni Erika. Gusto mong malaman ng totoo? Umiiyak niyang sabi. Oo. Please don't cry. Please. Nag-aalalang sabi ni Oliver. Please, stop acting like that. Kasi every time na gagawin mo yan, sa tuwing nagiging mabait ka sa akin, mas lalo kong nararamdaman na iba ka sa lahat ng lalaking nakilala ko. Bulyaw niya ngunit umiiyak. Anong ibig mong sabihin, Erika? Seryosong tanong ni Oliver. Oliver, mahal kita. Mahal na mahal kita. Matapang niyang pag-amin. Hindi nakasagot si Oliver sa mga oras na yon. Nakatitig lamang siya kay Erika at hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kakaibang saya nang marinig ang salitang iyon. So please, let's end this. Let me go back to my apartment. Mariin niyang pakiusap. Paglabas na Erika ng kwarto, ay naiwan na nakatayo si Oliver, ngunit bigla namang itong nagsalita. Erika, hindi ko alam kung bakit pero sa totoo lang mahal din talaga kita. Emosyonal na sabi ni Oliver. Pero mas mahal mo siya. Sagot ni Erika at agad namang umalis. Pagdating niya sa terminal ng bus, ay agad siyang sumakay. Umiiyak lang siya habang nasa kalagitnaan ng biyahe. She hates herself for being weak. Naging mahina siyang labanan ng sarili niyang damdamin. Pagdating niya sa lugar nila, ay pumunta kaagad siya sa bahay nila Farah. Sobrang kailangan niya ng kausap ngayon. Pagkatok niya sa pintuan, ay kaagad siyang pinagbuksan ni Farah. At halatang nagulat si Farah nang makitang umiiyak siya. Agad niya naman itong niyakap ng maigpit habang umiiyak pa rin. Beshi, what happened? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Pagpasok niya ay umupo muna siya sa sofa at binigyan siya nito ng isang baso ng tubig. Uminom ka muna ng tubig. Ikalma mo ang sarili mo, okay? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Farah. In love kasi ako sa isang lalaki. Pag-amin ni Erika. OMG, sa wakas ay na-inlove ka na rin sa unang pagkakataon, Beshi. Pagtili ni Farah. Pero teka, anong nangyari? Curious na tanong ni Farah. May mahal na siyang iba and I don't know how to move on. I want to forget this feeling. Alam ko ang laki ng utang ko sa kanya. I need to help him. Pero hindi ko na alam kung makakalimutan ko pa ba yung totoong nararamdaman ko para sa kanya. Sabi niya. Maybe, just give yourself a time to reset. Just to start everything. I know it's not easy. Kasi I've been there. Sagot ni Farah. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko.
Gulong-gulong sabi ni Erica sa sarili. Siguro isipin mo na lang kung ano ka bago siya dumating sa buhay mo. Payo ni Farah. Napabuntong hininga na lamang siya sa sinabi ng kanyang kaibigan at pilit na pinapagaan ang bigat ng kalooban niya. Paglipas ng 1 linggo ay nagpahinga muna siya. Hindi muna siya pumasok sa bar at unti-unti niyang tinanggap ang lahat. Hanggang sa isang araw ay may kumatok sa pinto at agad niya itong binuksan sa pag-aakalang si Farah ito. Ngunit halos manigas na lamang siya sa kinatatayuan nang makita ang napakagwapong si Oliver. Ngunit nilalabanan naman niya ang kahinaan niya at tinarayan niya si Oliver. Bakit ka nandito? Mataray na tanong niya. Erica, alam kong nagkamali ako. Alam kong sobrang nasaktan kita pero gusto ko lang malaman mo na hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Hindi kumpleto ang araw ko kung wala ka. Mahal kita, Erica. Pag-amin ni Oliver na ikinagulat niya. Nagbibiro ka ba? Alam mo, Oliver, hindi ko deserve na pagtripan ako. Kaya pwede ba umalis ka na? Pagtataboy niya. Erica, mahal na mahal kita. Please give me another chance. Sincero nitong sabi. Mahal? Parang kailan lang sinabi mo sa akin na sobrang mahal mo si Andrea. Si Andrea lang ang mamahalin mong babae. Yung nangyari sa atin ay isang malaking pagkakamali. Kaya humingi ka ng tawad sa akin. Tapos ngayon sasabihin mong mahal mo ko? Nainis na tanong ni Erica. Because I'm stupid. Late ko nang na-realize na ikaw na pala ang mahal ko noong nawala ka. Para akong mababaliw nun, Erica. Ikaw ang laging hinahanap ko. Ikaw ang mahal ko. Sagot ni Oliver. Ngunit paano si Andrea? Di ba okay na kayo? Di ba may communication na kayo ulit? Tanong ni Erica, kahit natatakot siyang marinig ang sagot nito. Sinabi ko na sa kanya. Nag-usap na kami at humingi ako ng closure. Natapusin na ang lahat ng meron sa amin. Gusto kong magsimula ng bago kasama ka. Ikaw lang, Erica. Can you give me another chance? Tanong ni Oliver. Pero Oliver, prostitute lang ako. Ano na lang ang sasabihin ng iba lalo na si Andrea? Alanganing sabi niya. Pero kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, ay tanggap kita at proud na proud ako sa'yo. Di ba nangako ako na hindi kita pababayaan dahil sasamahan kitang baguhin ang buhay mo? I love you so much, Erica. Sinserong sabi ni Oliver. I love you more, Oliver. Tugon ni Erica. Hindi na napigilan pa ni Erica ang kanyang sarili at agad niyang niyakap ng maigpit si Oliver. Dahil sa sobrang tuwa, hindi niya akalaing parehas pala sila ng nararamdaman at kaya palang suklian ng isang binatang doktor na mayaman ang pagmamahal ng isang prostitute na babaeng walang kayang ibigay sa kanya kung hindi ang buong puso lamang niya. Sa paglipas ng mga taon, ay nagpasya na ngang magpakasal ang dalawa at nagbunga ang pagmamahala nila ng isang supling. Tuluyan na ngang nagbago ang buhay ni Erica kasama ang kanyang asawang si Dr. Oliver Garcia.